Magandang araw po sa inyong lahat. Bale, ang tuturo ko po sa inyo ay lesson na makakapag-English po agad kayo ng marami at ito po ay bagay na bagay para sa mga baguhan na gustong matuto po agad mag-English. Bale, yung mga salita po na gagamitin po natin dito sa ating aralin ay gamit na gamit. Kaya sana tapusin nyo ang ating video para makapag-English po kayo ng marami. At saka hindi po ito basta-basta na nabubuo ng mga baguhan sa English. Kaya 'pag ito'y natutunan niyo, laking advantage niyo po sa iba. Okay. So, umpisahan na po agad natin. Bale yung mga salitang ibibigay ko po sa inyo ay siyempre kasasabi ko nga lang po ay gamit na gamit. Kaya ito po ang mga gagamitin natin, ibili, buy, dal dalhan, bring. Okay. So, yan ay mga gamit na gamit pong mga salita. Ang malaking tanong, ano ba ang mga puwede nating i-partner o ipareha dito po sa mga aksyon na ito? So, ang puwede niyo pong isunod diyan ay itong ako, kami, sila, siya, o kaya si Jose. Halimbawa, ibili mo ako. 'Pag in English po, buy me, 'di ba? O kaya dalhan mo kami, bring us. So, 'yan yung tamang pagpapareho o pagpa-partner ng mga salita, yung mga magkakasunod, okey? So, magbigay po ako halimbawa, ibili mo ako ng yelo. So, 'pag 'yan ay in English, buy me some ice. So, ang ibig ko sabihin dito sa some ay portion lamang. Kumbaga, kung merong isang blocking malaking yelo, portion lang ang ang iyong bibilhin. Hindi yung isang malaking malaking yelo na nakikita natin na talagang binubuhat pa, 'di ba? Hindi po gano'n, portion lang. 'Yun ang ibig sabihin ng some. Okay. So, tandaan nyo na yan kasi importante. Okay? So, yung some, pwede rin po natin itagalog bilang ng. Okay? Tapos ito, dalhan mo kami ng pagkain. Pag in English po yan, bring us some food. So, alam nyo na ang ibig sabihin ng some. Portion lang. Kung merong handaan, maraming pagkain, portion lang doon ang kukunin nyo. Konti lang. Diba? Hindi lahat. So, yun po ang ibig sabihin ng some para sa Tagalog na ng. Okay? Tapos, bigyan mo sila ng pera. Give them some money. Hindi mo ibibigay yung kabuuang pera. Portion lang. Yan. Di ba? Madali lang. Tapos, subukan natin to. Iwanan mo siya ng pagkain. Pwede yan. Di ba? Iwanan mo siya ng pagkain. Leave her some food. Pwede yun, di ba? Yung her, pang babae. Para sa siya. Yung him, panlalaki. So, pili na lang kayo kung lalaki ba o babae. Yung iiwanan mo ng pagkain. Okay? Tapos, ibenta mo sa akin ang iyong relo. So, kung mapapansin nyo, yung salitang sa akin, katumbas po rin yun ng ako. So, ang gagamitin nyo ay itong ako bilang me. So, ang ibig ko lang sabihin, yung sa akin, i-English nyo lang bilang me. Kasi katumbas ng ako. Pag ang sinabi ko ay sa kanila, edi itong sila ang gagamitin nyo. Na pag in English nyo ay them. Yung pong ibig ko sabihin. Ha? Hindi ko na lang po nilagay dito yung sa akin, sa amin, sa atin, kasi hindi na kasya dito. Okay? Pero, yun na nga po ang technique natin. Pag sa akin, ako. Diba? Pag sa kanila, sila. Pag sa amin, itong kami. Pag sa kanya, itong siya. Okay? So, ganun lang kadali. Okay? Para hindi po kayo malito sa pag-translate ng inyong Tagalog patungong English. Okay? So, uulitin ko. Ibenta mo sa akin ang iyong relo. Pag in English po yan, sell me your watch. So, kitang-kita nyo na, yung your ang iyong.
Okay, dito sa baba, yung ang kanyang, his o kaya her. Okay, pag dito sa baba, yung ang kanilang, their. Yung ang aming, our. Yung ang aking naman, my. So, kayo na lang po ang mamili kung alin man ang inyong gustong gamitin na possessive pronouns. Okay? Kasi ang tawag sa kanila ay possessive pronouns. Ipinapaalam mo na iyong pagmamay-ari, yung naturang bagay na isinunod nyo sa kanila. Isinunod mo dito sa ang iyong. Yung relo, sinasabi mo na pagmamay-ari mo. Kasi ang iyong ang ginamit natin eh. Ganyan lang po kadali. Okay? So, itong buy, bring, give, leave, sell, mail, lend, offer, cook, sing, katulad nito, kantahan mo ako ng kanta. E di itong a song, di ba? Kasi yung a, ang ibig sabihin ng a naman, ay wala kang sinasabing particular na kanta. Basta kumanta ka ng kanta. Okay? Hindi particular. Okay? Wala kang itinuturong particular. Basta kahit na anong kanta, basta kanta. Yun ang ibig sabihin ng a dyan. Okay? So, yan ang mga dapat yung tandaan. Tapos ito nga pala, yung this, nitong. Yung their, kanilang. Okay? Inulit ko lang pala itong their. Pero itong this, tandaan nyo, bilang nitong. Para may turo mo yung ating noun, yung aralin o lesson. Turuan mo si Jose nitong aralin. Teach Jose this lesson. Okay? So, madali na po makapag-English kahit pa po kayo baguhan pa lamang. Ang dami nyo na po agad natutunan dito sa ating aralin. Ang tawag nga pala po dito sa me, us, them, him, her ay object pronouns. Object pronouns. Hindi po siya yung pinag-uusapan. Yun ang ibig sabihin. Okay? Kasi may subject pronoun, may object pronoun. Ito po ay object pronoun. Pag subject pronoun, yun po yung mga pinag-uusapan. So, yung me, kailangan yung gawing I. Kasi yung I, yan yung pinag-uusapan para sa salitang ako. Yung we, ang katumbas naman po niyan ay para sa salitang us. Pag gusto mong pag-usapan itong us, gawin mong we. Ganun po. Yung they o sila, pag they ang ginamit nyo para sa sila, ibig sabihin, gusto nyo pag-usapan yung salitang sila. Pero kung ayaw nyo pag-usapan yung sila, them ang gagamitin nyo. Yun lang po ang ibig kong sabihin. Okay? Ang tawag naman dito sa pangalan na partikular, pinangalanan na po talaga natin yung tao, hindi po natin itinuro gamit yung siya, sila, kami, ako, ay object noun naman po ang tawag dyan. Okay? So, yan ang mga dapat yung tandaan. So, tandaan nyo na po itong mga verbs natin na ito para alam nyo na kung anong pwede nyo isunod agad dyan. Pwede nyo sundan agad ng object pronouns. At saka nitong object na nouns. Object nouns naman po ang tawag dito sa some eyes hanggang dito sa my papers. Okay? So, sana pag-aralan nyo na maigi ito para kayo po ay makapag-English ng tama. At gusto ko nga palang ipaalam, hindi po lahat ng object nouns natin ay pwedeng i-partner dito sa action natin. Kasi katulad nitong sing, kantahan mo ako ng kanta, itong a song, hindi mo naman yan pwedeng i-partner dito sa ipagluto, di ba? So, itatama nyo rin naman po yung ideya. Okay? So, sana pag-aralan nyo na maigi ito para makapag-English po agad kayo. Maraming salamat po.